nais po naming iparating sa inyo ang nais ng Diyos na mangyari sa tao. Kung ano po yun, basahin po natin mula sa Biblia ang unang Timoteo 2:3 hanggang 4 na ganito po ang nakasulat. Mabuti ito at kalugod-lugod sa paningin ng ating tagapagligtas. Ang Diyos na gustong maligtas ang lahat ng uri ng tao at magkaroon sila ng tumpak na kaalaman sa katotohanan. Sa Biblia po, sa talatang binasa ko sa inyo, ang Panginoong Diyos pala ang may nais na ang lahat po ng uri ng tao ay magtamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Pero paano po magkakamit ng kaligtasan pagdating ng paghuhukom ang tao? Nakasulat din po sa Biblia, ang Diyos ang may kalooban, magkaroon ng tao ng tumpak na kaalaman sa katotohanan. Hindi ka pala basta maliligtas kung hindi mo matatanggap, mauunawaan, yung tumpak na katotohanan. At hindi po lahat makapagtuturo pala. Dapat ang makarating sa tao, yun pong tumpak na katotohanan para ang tao po ay maligtas. Kaya sa pamamagitan po ng katotohanan ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, ngayon po ay mag-aaral po tayo. Ang ating pong pag-aaralan ay ukol po sa isang panawagan. Ang panawagan po ay karaniwang ginagamit kapag merong isang mahalagang mensahe na dapat pong makarating sa mga tao, sa kinauukulan. At karaniwan po, yung panawagan o sabihin pa nating babala, advisory, warning, ay karaniwan pong ginagawa pagka meron pong napipintong isang kalamidad o kaya may darating na malaking kapahamakan. May mga tao po na napapahamak sapagkat marahil hindi po nakarating sa kanila yung panawagan. At kung nakarating man, kulang. Hindi po kumpleto yung impormasyon. Ngunit ang lalong masaklap, meron pong mga tao nakarating sa kanila yung panawagan, lamang nagkibit-balikat. Hindi po alintana, hindi binigyan ng pagpapahalaga. Kaya nang dumating po yung kalamidad o kapahamakan, napahamak po sila. Pagka ganon, wala po silang ibang maaring sisihin, kundi ang kanilang sarili. Ngayon po, mga mahal po naming televiewers at listeners, mga kaibigan at mga kababayan, ang pag-aaralan po natin ay panawagan, hindi po ng tao. Ito po ay panawagan ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Sino ang kanyang tinatawagan? Ano yung kanyang panawagan? Bakit mahalaga yun na malaman ng lahat ng tao? Pakinggan po ninyo, Biblia po ang sasagot sa ating mga katanungan, hindi po kuro-kuro, hindi po opinyon, hindi po sariling interpretasyon, hindi po palapalagay. Yun pong nakalagay o nakasulat po sa Biblia na katotohanan. Dito po sa awit 49, ang mga talata po ay 1 hanggang 2. Dinggin ninyo ito, ninyong lahat na mga bayan. Pakinggan ninyo, ninyong lahat na nananahan sa daigdig, ng mababa at gayon din ng mataas, ng mayaman at ng dukha na magkakasama. Ang binasa ko po, panawagan mismo ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Ano ang kanyang panawagan? Ang sabi po, dinggin ninyo, ninyong lahat na mga bayan. Sinong mga bayan? Aling mga bayan? Pakinggan ninyo, ang sabi po, ninyong lahat na nananahan sa daigdig. Kaya ito pong panawagang ito ng Diyos ay global in scope. Pangbuong daigdig po. Pero sino sa buong daigdig ang tinatawagan ng Panginoon Diyos? Ang meron pong panawagan ng Panginoon Diyos. Ang sabi po, ng mababa, gayon din ng mataas, ng mayaman
at ng dukha na magkakasama. Lahat po ng uri ng tao, kay mababa, kay malaki, kay hindi kilala, kay kinikilala, at kahit mahirap, kahit po mayaman, wala pong exempted. Lahat anya ng tao sa buong daigdig. Kaya ito pong panawagang ito, pang buong daigdig. Gaano po kahalaga itong panawagang ito ng Diyos? At bakit po siya nananawagan sa lahat ng tao sa buong daigdig? Mahalaga ba yon? Dapat po ba nating malaman? Pakinggan po nyo. Biblia po ang sasagot. Sa Isaiah 24, ang talata po ay 1 at 3. Masdan ninyo, ang daigdig ay wawasakin ng Panginoon. Mawawasak ang daigdig at wala nang pakikinabangin dito. Mangyayari ito sapagkat sinabi ng Panginoon. Mahalaga po ba ang panawagang ito ng Diyos? Napakahalaga po. Bakit? Ang sabi ng Diyos, masdan ninyo, ang daigdig ay wawasakin ng Panginoon. At pagka ginawa ng Diyos ang pagwasak sa daigdig, paano yung mga pinagkaabalahang gawin ng tao? Paano po yung mga bagay na na-achieve ng tao? Gaano mang mga kadakilang achievements yon? Ang sabi ng Panginoon Diyos, mawawasak ang daigdig at wala nang pakikinabangin dito. Ano man yung nagawa ng tao, ano man ang naipon niyang kayamanan, ano man ang narating niyang taas ng uri ng karunungan, at gaano man naging kadakila ang tao, pag winasak po ng Panginoong Diyos ang daigdig na ito, ang Diyos ang may sabi, wala nang pakikinabangin dito. Pero bakit dapat po natin itong maunawaan at lubos na sampalatayanan? Sapagkat ang sabi ng talata, mangyayari ito sapagkat sinabi ng Panginoon. Pagkatao lang, baka pwede pa tayong magduda. Ang tao, minsan kapos ang kakayanan. Limitado ang magagawa. Pero ang Diyos, na makapangyarihan sa lahat, siya po ang lumalang ng daigdig. Kayang-kaya niyang wasakin ang daigdig na kanyang nilikha. Nasa Biblia po yan. Kaya, napakahalaga po ng panawagang ito ng ating Panginoon Diyos. Maring itanong po ng ilan, kailan magaganap yan? At paano gagawin ng Diyos na ang daigdig na ito ay kanyang wasakin? Biblia uli po ang tutugon sa atin pong mga katanungan. Dito po sa pahayag naman ni Apostol Pedro sa Kapitulo 3, mga talatang 7 at 10 ng ikalawang sulat po niya. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Kailan po magaganap yung babala at panawagan ng Panginoon Diyos na ang daigdig na ito ay kanyang wawasakin? Ang sabi ni Apostol Pedro, itinataan niya sa araw ng paghuhukom. Sa araw po na itinakda ng Diyos, nahuhukuman niya ang daigdig na ito. Kasama po na malilipol ang lahat ng taong masama. Kailan po yung paghuhukom na binabanggit po ng mga apostol? Ang sabi po ni Apostol Pedro, darating niya ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Sino po yung Panginoong tinutukoy doon? Ang ating Panginoong Jesucristo na itinakda ng Diyos na siyang maghuhukom sa kanyang ikalawang pagparito. Paano po gagawin ng Diyos yung pagwasak sa daigdig? Sinagot din po, ang sabi po, ang mga bagay na nasa langit,
matpupugnaw sa matinding init, at ang lupa, ang daigdig, at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Mga mahal po naming taga-subaybay, nakikinig at nanonood sa palatuntunang ito. Napakalaking trahedya, napakatinding kalamidad ang magaganap. Sunog po ng pangbuong daigdig. Hindi isang bahay, hindi isang baryo, hindi isang bansa, buong daigdig. Nakasulat po sa Biblia, tutupukin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng apoy, kasamang malilipol ang mga taong masasama. Kaya pala, nananawagan ng Diyos. Bago dumating yon, nananawagan na siya. Sapagkat isang napakalaki at nakapangingilabot na sunog ang magaganap sa araw po ng paghuhukom. Walang ligtas na dako, wala kang maaaring puntahan para ikaw ay makatakas. Masusunog ang buong mundo. Ano po ang ginawa ng Panginoong Diyos? Ibinigay niyang halimbawa para patunayan po na magaganap ang itinakda niya na araw po ng paghuhukom. Balikan po natin ang ikalawang sulat ni Apostol Pedro. Dito naman po sa Kapitulo 2, mga talatang 5 hanggang 7. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad. Datapwat, iningatan si Noe na tagapangaral ng katwiran na kasama ng ibang 7 pa noong dalhin ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. At pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodom at Gomora na pinapaging abo ng maging halimbawa sa mga magsisipamuhay na masama. At iniligtas ang matwid na si Lot na lubhang nahahapis sa mahahalay na pamumuhay ng masasama. Ano po itong binasa ko sa inyo mula po sa Biblia? Ito po'y nangyari sa panahon po ni Noe at sa panahon po ni Lot. Panahon ng patriarka o panahon ng mga magulang, batay po sa pagtuturo ng Biblia. Ano po ang nangyari sa panahon ni Noe? Dahil sa kasamaan po ng tao sa mundo, nilipol ng Diyos ang tao at lahat ng may buhay dito sa lupa sa pamamagitan po ng tubig, ng bahang gunaw, universal deluge. At gaano po ang napahamak? Isipin po nyo, isang buong mundong tao na noon. Pero ang naligtas lang po, 8. Si Noe, at ang sabi po ng talata, yung 7 kasama pa niya. Sino yun? Asawa niya, 3 anak niya, 3 mga manugang niya. Kaya dito po ay mapapansin po natin, ang kaligtasan, wala po yan sa dami. Wala din po yan sa kakauntian. Hindi pwedeng sabihin, mas marami kami. Kami totoo. Mayurya kami. Kaya kami ang ligtas. Sa panahong pong yun, ni Noe, ang naligtas po, 8 katao. Ang buong mundong tao, maliban doon sa 8, napahamak. Pero bago po dumating yung malaking kapahamakan, yung bahang gunaw, nagbigay po ba, nagbabala ang Diyos? Meron po ba siyang panawagan? Opo. Gaya ng binasa natin, kinasangkapan ng Diyos si Noe para ipangaral yung katwiran. At ang totoo, hindi lang po siya nanawagan at nagbigay ng babala, itinuro pa niya ang paraan para ang tao po ay maligtas sa bahang gunaw. Kaya lang po, ano nangyari? Pag binasa po niyo sa Biblia, pinagtawanan lang po si Noe. Hindi po pinaniwalaan. At ang totoo, inakala na siya ay nasisiraan pa ng bait. Pero tinanggap man nila o hindi, totoo po yung panawagan ng Diyos sa pamamagitan ni Noe. Kaya nang dumating ang takdang panahon na nais na ng Diyos ilapat ang kanyang parusa, dumating ang bahang gunaw, ang naligtas lang po yung nakinig sa panawagan. Yung sumunod sa babala, yung pumasok sa daog na ipinagawa ng Diyos, yung hindi po nakinig, napahamak. Hindi lang yan, binanggit pa po sa talata, yung panahon naman ni Lot. Ano po nangyari? Yung malaking syudad, 2 malaking syudad, Sodom at Gomora, nilipol ng Diyos sa pamamagitan po ng apoy at asupre.
Ilan lang po ang naligtas? Isang pamilya lang po, pamilya ni Lot. At ang totoo, yung asawa pa ni Lot, hindi pa naligtas sapagkat nasa daanan ng kaligtasan, sumuway pa sa bilin ng Diyos sa pamamagitan ng mga isinugo na wag lilingon sa likod. Paglingon sa likod, siguro nandun ang puso niya, nandun yung aking mga pakinabang. Paglingon, naging haliging asin. Pero nagbigay din ba ng babala at panawagan ng Diyos bago sunugin ang Sodom at Gomora? Opo, nagsugo ang Panginoong Diyos. Pero inakala lang po ng iba na nagbibiro yung nagbigay po ng babala. Sa makatwid, yung mga pangyayaring yon sa panahon po ni Noe at ni Lot, ang sabi po ni Apostol Pedro, ibinigay na halimbawa para tayo po ay maakit, makumbinsi, maniwala, totoo, yung panawagan ng Diyos, meron siyang itinakdang araw, huhukuman ng mundong ito at wawasakin ng daigdig, malilipol ang lahat ng taong masasama. Ngayon, maaaring sabihin ng ilan, matagal ko nang naririnig yan. Sinabi na yan ng lolo ko. Pero hanggang ngayon, wala pa. Ba't nga po ba hindi pa nagaganap yung panawagan at ibinabala ng Panginoon Diyos na araw ng paghuhukom? Ang makakasagot po, Biblia rin. Tandaan po natin, sa Biblia nakasulat, ang mga katotohanan na salita ng Diyos na dapat po nating malaman para tayo maligtas. Balikan natin uli ang ikalawang Pedro. 3:7 po, binasa ko na kanina, pero ngayon po, itutuloy po natin sa talatang 9. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa, sa pamamagitan ng gayunding salita, ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Bakit po hindi pa nagaganap yung ibinabala ng ating Panginoon Diyos na araw ng paghuhukom? Hindi po ibig sabihin mapagpaliban ng Diyos sa kanyang mga pangako, kundi ang sabi po, mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak. Napakabait po at napakabuti ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung hindi pa natutupad yung kanyang babala na pagwasak sa daigdig sa araw ng paghukom, dahil inaakay po sila ng pagpapahinuhod sa tao, pagmamahal sa tao. Ano ang nais ng Diyos? Ang sabi niya, hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Hindi ho ba? Napakalinis at napakabanal ng layunin ng Diyos kung sakaling hindi pa niya tinutupad yung kanyang ibinabala na pagwasak sa mundong ito sa araw ng paghuhukom. Pero gayon pa man, kung nagpapahinuhod siya, ibig po bang sabihin, magtatagal pa? Magluluwat pa? Pakinggan ninyo, ganito po ang nakasulat sa Ezekiel 7:5 hanggang 8. Basahin po natin. Ipinasasabi ng Panginoon, hindi na magtatagal. At sunod-sunod na kasawian ang aabot sa inyo. Dumating na ang wakas. Ito na ang inyong hangganan. Dumating na ang inyong katapusan. Mga mamamayan ng lupain. Dumating na ang panahon. Ibubuhos ko ngayon sa inyo ang aking puot. Uubusin ko sa inyo ang matinding galit ko. Hahatulan ko kayo ayon sa inyong gawa. Parurusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Nagpapahinuhod ang Panginoon Diyos, pero nangangahulugan bang magtatagal pa? Ang sabi po, hindi na anya magtatagal. Alin po ang hindi na magtatagal? Dumating na anya ang wakas. Ito na ang inyong hangganan. Dumating ng katapusan. Ninyong lahat na mga mamamayan sa lupain. Lahat. At ang sabi pa ng Panginoong Diyos, ibubuhos ko sa inyo ang aking puot, uubusin ko sa inyo ang aking matinding galit,
parurusahan ko kayo dahil sa inyong kasamaan. Mga mahal po naming kaibigan, mga kababayan, mga televiewers, hindi po pangungusap yan ng natutuwa. Pangungusap ng galit at nagdaramdam dahil sa kasamaan ng tao. Pero bago dumating yon, ano munang ibinabala ng Diyos? Ang sabi niya, sunod-sunod muna na kasawian ang aabot sa inyo. Kaya ito pong nagaganap ngayon sa panahon natin. Kasama po yan sa mga ibinabala ng Panginoon Diyos na sunod-sunod na kasawian. Katulad ng binanggit din ng Panginoong Kristo sa Mateo 24:6-8, magkakaroon ng mga digmaan, kagutom, kahirapan, pandemya, kalamidad tulad ng mga lindol. Mga mahal po naming mga kaibigan at mga kababayan, lahat po ng yun nangyayari. Yan pong nagaganap lang na digmaan, hindi lang sa Ukraine, maging dyan po sa Israel kontra sa Hamas. Nakapangingilabot, nakakatakot, nagbibigay ligalig. Yung pagkakaroon ng pandemya, yung pagkakaroon ng kaguluhan, mga kalamidad, pagputok ng bulkan, paglindol, pagbaha. Lahat ng yan, palatanda ang sinabi po ng Diyos at ng Panginoong Kristo, malapit na ang araw ng paghuhukom. Kung natutupad po yung mga palatandaan, tiyak na matutupad yung tinatandaan, yung araw ng paghuhukom. Kaya kumbaga, sa tao na may sakit, ito palang mundo, naghihingalo na. Patungo na sa kanyang pagkalagot ng hininga. Patungo na doon sa ibinabala ng Diyos na pagwasak niya sa daigdig. Maring sabihin po ng iba, kaya ba nilalang ng Diyos ang tao para lipulin? Kaya ba nilalang ng Diyos ang tao para parusahan lamang? Hindi po natin kayang sagutin yan. Ang sasagot po, ang Diyos mismo na lumalang sa atin sa pamamagitan po ng kanyang mga katotohanan ng nakasulat sa Biblia. Ezekiel 18:32 po. Sapagkat wala akong kasayahan sa kamatayan niya na mamamatay, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya't magsipagbalik loob kayo at kayo'y mga buhay. Kaya po ba nilalang ng Diyos ang tao para lang lipulin at parusahan? Hinding-hindi po. Kung merong totoong nagmamahal sa tao, ang Diyos, siya po ang may malaking puhunan sa tao sapagkat ang Diyos ang lumalang sa tao. At kung ang tao mapapahamak, mamamatay pagdating ng paghuhukom, ikinagagalak ba ng Diyos yun? Ang sabi po ng Panginoon Diyos sa talatang binasa natin, walaan niya akong kasayahan sa kamatayan niya na mamamatay, sabi ng Panginoon. Hindi po natutuwa ang Diyos. Ayaw niya na ang tao'y mapahamak. Anong nais niya? Ang nais ko, ang sabi niya, magbalik loob kayo para kayong mga buhay. Mga mahal po naming kaibigan, kababayan, mga televiewers, ba't hindi po natin sunggaban ang alok na ito ng Diyos? Ang nais niya, magbalik loob tayo sa Kanya. Kasi po kaya may paghuhukom, bunga ng kasamaan at kasalanan ng tao eh. Bunga ng paglayo ng tao sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakasala. Kaya ang sabi ng Diyos, nais ko, magbalik loob kayo para huwag kayong mamatay, para kayo ay mabuhay. Kaya hindi po natin maiiwasan, tuklasin. Paano ang pagbabalik loob sa Diyos? Bakit po natin dapat tiyakin yan? Kasi po ngayon, sa panahon natin, ang pinakamaraming nagsulputang mga pangkati ng paniniwala, maraming relihiyon. Bawat isa nag-aalok. Di umano, yun daw ay paraan ng pagbabalik loob sa Diyos. Pero tandaan po natin, yung unang talatang binasa ko po sa inyo mula sa Biblia, ang sabi ng Diyos, dapat makarating sa tao yung tumpak na katotohanan. Hindi ka maliligtas kung hindi ka magkakaroon at makauunawa at sasampalataya sa tumpak na katotohanan. Alin yon? Yan po ang salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Kaya siya po ang may nais na tayo magbalik loob sa Kanya. Ano turo niya para tayo makapagbalik loob sa Kanya? Paano po yon? Ganito po ang pahayag mismo
ng ating Panginoong Diyos. Jeremias 6:16, ganito po ang ating matutunghayan. Sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan, tumayo kayo sa panulukang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang dating landas. Alamin kung nasaan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. Titigil po muna ako. Meron po akong nais ipapansin sa inyo. Ang tanong po natin ano ang turo ng Diyos para ang tao makapagbalik loob sa Kanya at huwag mapahamak pagdating ng paghuhukom? Ang sabi ng Diyos, ikaw ay magmasid. Hanapin mo, alamin mo. Alin? Yung pinakamabuting daan. Hindi po sinabi ng Diyos, diyan kayo pinanganak. Diyan ka na lang. Diyan ka nagising, diyan ka na. Huwag ka nang aalis diyan. Isipin nyo, nagising ka, ang bahay mo nasusunog, diyan ka na lang. Hindi ka na aalis. Ang Diyos ang may sabi, magmasid ka, hanapin mo, may gagawin tayo alamin mo, alin? Kung nasaan yung pinakamabuting daan, hindi po lahat ng daan mabuti. Hindi po lahat ng paniniwala o relihiyon, pagbabalik loob sa Diyos. Ang hahanapin natin, yung pinakamabuting daan. At pag nakita po't nalaman natin, may gagawin pa. Ang sabi po, doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. Ang kapayapaang tinutukoy, yan po ang kaligtasan. Pero alam po nyo kung ano sagot ng tao? Tutuloy ko po sa bandang huli ng talata. Subalit ang sabi nila, ayaw naming dumaan doon. Alam po sabi ng tao? Ayaw nila. Bakit po? Ang tao kasi, ipinipilit kung ano gusto. Kung ano ang tibok ng puso. Kung ano ang dikta ng isip. Kung ano ang sariling interpretasyon. Hindi po pwede yun. Ang dapat masunod, ang Diyos. Kapag ka ang relihiyon, ang nasusunod tao, hindi po sa Diyos yun. Ang tunay na relihiyon, ang tunay na paglilingkod, ang nasusunod, ang Diyos na pinaglilingkuran at ang Panginoong Kristo na ating tagapagligtas. Kaya dahil tumanggi ang tao sa ipinagagawa ng Diyos, ano sabi ng Diyos? 19, makinig ang buong sanglibutan, ang mga taong ito'y mapapahamak. At iyon ang nararapat sa kanila. Pagkat hindi nila tinalima ang salita ko, bagkus itinakwil nila ang aking kautusan. Ano sabi ng Panginoon Diyos? Masdan ninyo, mapapahamak ang mga taong ito. Bakit? Sapagkat hindi sila tumalima sa aking salita. Itinakwil nila ang aking kautusan. Yung panawagan at babala ng Panginoon Diyos, hindi po nila pinakinggan. Mapapahamak. Kaya kanina po, nabanggit natin, pag inabot ng kapahamakan, wala silang ibang masisisi, kundi ang kanilang sarili din. Sapagkat nakarating sa kanila yung panawagan at babala ng Diyos, pero hindi po nila binigyan ng pagpapahalaga. Gusto nating maligtas? Tandaan natin, sabi ng Diyos, hanapin mo yung pinakamabuting daan. At pag nalaman mo, may gagawin ka pa. Lalakad ka doon. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Sa panahong Kristiyano po, itinuro po ba ng Panginoong Hesukristo ang ikaliligtas ng tao? Paano po maliligtas ang tao? Pakinggan po nyo, ganito po nakasulat sa Mateo 7:13 hanggang 14. Sa pamamagitan lamang ng makipot na pintuan, makapapasok sa langit. Ang daan patungo sa impyerno ay malapad, at ang pintuan nito ay maluwang para sa lahat ng maraming mga tao na ang pinili ang madali nitong paraan. Ngunit, ang pintuan ng buhay ay maliit, at ang daan ay makipot, at kakaunti lamang ang nakasumpong dito. Ito po ay pahayag mismo ng ating dakilang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Itinuro ba niya ang ikaliligtas po ng tao? Opo. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang langitan niya mapapasok sa pamamagitan lamang ng makipot na daanan. Tandaan po niyon, makipot na daanan. Pero ano ginawa po ng tao?
Sinunod ba yon? Ang sabi po ng Panginoon Kristo, ang daan patungo sa impyerno malawak. Sapat ang luwang ng pasukan nito para sa maraming mga tao na ito ang pinili. Madaling paraan. Kasi po ang tao, for convenience, pati relihiyon. Kung ano magaang sa kanya. Kung ano yung wala na siyang sakripisyo. Di ba? Magre-relihiyon pero kasama pa rin ang bisyo. Magre-relihiyon pero ayaw na magbagong buhay. Hindi po maaari yun. Kaya, dalawang uri ng daan yung ipinakita. Yung patunguan niya sa buhay, sa langit, makipot na daan. Kokonti lang ang nakakasumpong. Pero yung daan na maluwang, patunguan niya sa impyerno, sa pagkapahamak. Marami ang dumadaan doon sapagkat pinili nila yung magaang para sa kanila. Sino po yung binanggit ni Kristong makipot na daan? Patungo po sa buhay, sa langit. Na yun din po yung sinabi ng Panginoon Diyos, hanapin mo yung pinakamabuting daan, dumaan ka doon para magkaroon ka ng kapayapaan. Sino po yun? Sa Juan 14, ang talata po ay 6. Pangungusap pa rin po ng ating Panginoong Hesukristo. Dinggin po ninyo. Eto po. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sino po yung daan? Patungo sa Ama, pagbabalik loob sa Ama, patungo sa buhay. Si Kristo po nagsabi, ako ang daan. Wala pong iba. Walang ibang shortcuts. Walang pagpipilian. Isa lang. Sabi ni Kristo, ako ang daan. Siya pa yung buhay, siya pa yung katotohanan. At ang katunayang walang ibang daan, ang sabi niya, sino man hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Di po ba sabi ng Diyos, ayaw niya na ang tao'y mapahamak? Ang nais ko, magbalik loob kayo at magsisi. Pero paano magbabalik loob? Hanapin mo, sabi ng Diyos, yung pinakamabuting daan. Dumaan ka doon. Sabi ni Kristo, ako ang daan. Ang tanong ngayon, paano ang pagdaan kay Kristo? Sasampalataya ka lang? Yan po ang karaniwan nating napapakinggan sa iba. Diba? Accept Christ as your personal Savior. That's it. Ligtas ka na. Ganun kagaang. Sabi ng Diyos, pag nakita mo, dumaan ka. Paano pagdaan kay Kristo? Si Kristo rin po ang sasagot na ating Panginoon. Dito po sa Juan, 17 at 9, pansinin po ninyo ang pangungusap ng Panginoong Hesukristo. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ako ang pintuan, sino man na pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Paano po ang pagdaan kay Kristo? Inulit niya. Ako pintuang dinaraanan. Talagang siya'y pintuan at daan, nadadaanan. Pero paano po ang pagdaan kay Kristo? Sino man anyang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko, maliligtas. Pagdaan mo kay Kristo bilang pintuan, makakarating ka sa loob. Loob ng ano? Loob ng kawan. Pagka nakarating ka sa loob ng kanyang kawan, siya po nangako, maliligtas ka. Alin po? Yung kawang tinutukoy, na doon po natin masusumpungan yung sumunod sa utos ng Diyos at ng ating Panginoon Kristo. Na hanapin yung pinakamabuting daan at dumaan ka, makakarating ka sa kawan ng Panginoon Kristo. Alin po yung kawan na tinutukoy ng Biblia? Pakinggan po ninyo, ganito naman po ang pahayag sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, 20, ang talata po ay 28. Ingatan ninyo kung gayon, ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na tinubos niya ng kanyang dugo. Alin po ang kawan? Biblia po ang may sabi. Iglesia ni Kristo. Bakit po yun ang maliligtas? Tinubusan niya ng kanyang mahalagang dugo.
Yung katubusan na kay Kristo lang Pag walang katubusan, walang kapatawaran. Pag walang kapatawaran, wala pong kaligtasan. Ang tinubos, sabi po ng Biblia, Iglesia ni Kristo. Nakalulungkot po, yung iba, itinuro si Kristo ang tagapagligtas. Tama po yun. Lamang, hindi itinuro ang paraan ni Kristo kung paano ililigtas ang tao. Ano itinuro ni Kristo para ang tao maligtas? Siya niya ang pintuan na dinaraanan ng kanyang mga tupa. Sino mang pumasok sa loob ng kanyang kawan, maliligtas. Ang kawan po, Biblia ang may sabi, Iglesia ni Kristo. Yan po dahilan, mga mahal po naming kaibigan, kababayan, mga televiewers, sumusubaybay sa palatuntunan ito. Kung bakit buong pagpupunyagi sa pangunguna po ng aming mahal na tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo Manalo. Kasama po ang lahat ng mga ministro at mga manggagawa, mga may tungkulin at mga kapatid sa buong daigdig kung saan man po meron ng lokal ang iglesia. Patuloy po naming ipinalalaganap ang katotohanan ng nakasulat sa Biblia na ang tao para maligtas, dapat po nasa loob ng kawan ni Kristo, iglesyang tinubos niya ng kanyang mahalagang dugo, Iglesia ni Kristo. Bakit po napakahalaga? Nahangarin po ng tao na maligtas sa araw ng paghuhukom. Ano po ba ang itinakda ng Diyos? Saan maninirahan ang mga taong maliligtas? Dahil kabilang po sa tunay na iglesyang itinatag ni Kristo. Pakinggan po nyo. Babasahin ko po ang nakasulat sa Isaias 65:17 hanggang 19. Ganito po ang ating mababasa. Matamang bigyang pansin ito ngayon. Ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. Lahat ng naunang mga bagabag, kaguluhan, at kirot ay mga bagay na lumipas na, dapat ng kalimutan. Tumingin kayo sa hinaharap ng may kagalakan. Umasa kayo sa aking nililikha. Aking lilikhain ang Jerusalem na gaya ng lubos na kagalakan. Aking lilikhain ang aking bayan na gawa ng wagas na kaligayahan. Ako'y magagalak sa Jerusalem, masisiyahan sa aking bayan. Wala nang mga ingay ng pagluha sa lungsod. Walang mga pag-iyak dahil sa labis na paghihirap. Bakit po na napakahalaga? At lubhang kailangang tayo po ay makasama sa kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Saan po ba itinakda ng Panginoon Diyos na manirahan ang mga mapapalad na maliligtas? Narinig po niyong pahayag ng Panginoon Diyos sa talata ng Bibliang binasa ko? Ang sabi niya, matamang bigyang pansin ito ngayon, ako'y lumilikha ng bagong langit at ng bagong lupa. Kaya pala, itong mundong ito na puno ng kasamaan, sabi ng Diyos, wawasakin niya, may ipapalit pala siya. Ano kapalit? Bago na langit, bagong lupa. Ano uri ng pamumuhay? Bago na rin po. Bakit bago? Ang sabi ng talata, wala nang ingay ng pagluha, wala nang pag-iyak dahil sa labis na paghihirap. Alam na alam po natin kung ano ang uri at itsura ng buhay at pamumuhay sa mundo. Bat-bat ng hilahil, bat-bat ng hirap. Mas maraming mga tao sa buong mundo naghihikahos, kawawa. Halos walang makain ng iba. Pagkatapos maaapi ka pa, walang katarungan. Pagkatapos may digmaan pa, may kaguluhan, darating pang kalamidad, magkakaroon pa ng sakit at kung ano-ano pa. Pero narinig po nyo, ang sabi ng Diyos, meron siyang nilikha, bagong langit at bagong lupa. Yun anyang ating asahan. Sapagkat nilikha niya yon, nadalisay na kasiyahan, lubos na kagalakan. Sa mundo, wala pong lubos na kagalakan. Nakangiti ka ngayon, tumatawa ka ngayon, maya-maya umiiyak ka na. Di po ba? Mga mahal po naming televiewers,
mga kaibigan, at mga kababayang naaabot ng palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo. Dito sana tayo magkasama-sama, magkita-kita, sa ipapalit ng Diyos sa mundong ito, bagong langit at bagong lupa. Pero magagawa po yan kapag tayo po sumunod sa utos ng Diyos at ni Cristo. Makarating tayo sa tunay na iglesia na tinubos ng dugo ni Kristo, yan po ang iglesia ni Kristo. Sa panig natin na mga nagkapalad na, tinawag ng Diyos sa loob ng iglesia ni Kristo, mga kapatid na nakikinig, ano naman ang payo sa atin ng mga apostol na namahala noon sa iglesia nang si Kristo'y umakyat na sa langit, na ito rin po ang mayat maya, malibit, walang sawa, ipinapayo sa atin ng ating mahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Pakinggan ninyo, ganito ang turo ni Apostol Pablo na namahala sa iglesia sa dako ng mga hintil noong unang siglo, sa 2:12 at 16. Filipos po. Ang ibig kong sabihin, mga kaibigan, marapat lamang na patuloy ninyong gawin ang inyong ginagawa mula pa ng una. Nang ako ay namumuhay na kasama ninyo, namuhay kayo sa pagsunod na walang pasubali. Ngayong ako'y malayo sa inyo, ipagpatuloy ninyo ito. Mas mabuti na lalong pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong mga pagsisikap. Maging masigla kayo sa inyong pamumuhay na ligtas. Maging mapitagan kayo sa harap ng Diyos at sumunod ng walang pasubali. Kung gawin ninyo yon, magkakaroon ako ng dahilan upang magsaya ng labis sa dakilang araw na yon kapag si Kristo ay nagpakita mula sa langit, sapagkat nangangahulugan yon na lahat ng ginawa ko sa gitna ninyo ay hindi nasayang na pagsisikap. Ano po ang payo ng mga apostol noon sa lahat ng mga kaanib sa iglesia para wag masayang ang dakilang kahalalan at anuman ang mangyari dito sa mundo, makatawid sila at makarating sa pangakong kaligtasan. Ang sabi ni Apostol Pablo, marapat lamang na magpatuloy kayo mga kapatid sa ginagawa niyo mula pa ng una. Ano yung mula pa ng una? Mula nung ikaw ay maging kaanib sa iglesia. Ano yung ginagawang yun? Na namuhayan niya kayo sa pagsunod sa utos ng Diyos nang walang pasubali. Ano katumbas nung walang pasubali? Walang reserbasyon. Walang pinipili. Lahat ng utos ng Diyos. Masagasaan man ang sariling kagustuhan, masagasaan man ang sariling paniniwala, kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang sinusunod. Parang ang ating Panginoon Kristo, di po ba? May talata sa Biblia, sabi niya, huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Yan din po ang malimit nating marinig sa kapatid na Eduardo Manalo, ang ating mahal na tagapamahalang pangkalahatan, na laging itinuturo, mga kapatid, mamalagi tayo sa pagsunod. Huwag kayong magsasawa sa pagsunod. Maging mapitagan kayo sa Diyos. Sumunod kayo ng walang pasubali. Pero bakit po nila patuloy na itinuturo sa atin yan? Ang sabi niya, kung gawin niyo yan, magpapakatapat kayo sa kahalalan, magiging masigla kayo sa pagsunod sa utos ng Diyos, magkakaroon ako ng dahilan para magsaya ng labis sa dakilang araw na yon, sa araw ng paghukom. Bakit? Nangangahulugan lang na ang lahat ng ginawa ko, pagpapagal ko sa gitna ninyo, hindi nasayang na pagsisikap. Yung pala, ang ligaya ng namamahala sa iglesia, yung mamalagi tayo sa pagsunod. Sa kaarawang ito, sa araw na ito ng ating tagapamahalang pangkalahatan, lahat tayo, mga kapatid, ang iglesia ni Cristo sa buong daigdig, nais nating maging maligaya ang ating pamamahala. Pero wala na palang hihigit na ligaya na mararamdaman nila kapag nakita tayo sa pagsunod. Masigla tayong iglesia ni Cristo, nagbabagong buhay, nag-iibigang magkakapatid.
Itinataguyod ang lahat ng gawain. Sukdulan may mga pag-uusig, merong mga hadlang at mga bagabag. Sapagkat, pag ginawa natin yun, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, yun ang kanyang ligaya, pagbabalik ni Kristo, hindi nasayang ang kanilang pagpapagal. Mga kapatid, mula pa sa panahon ng sugo ng Diyos, sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Manalo. Hanggang ngayon, sa kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Ang kanilang pinakahahangad para sa iglesia. Lahat tayo makarating sa kaligtasan. Muling magkita-kita sa bayang banal, sa bagong langit at bagong lupa. Kung ngayon, nagkahiwa-hiwalay na ng dako o baka yung iba, pinapagpahinga na ng Diyos. Pero mamalagi tayo sa ating kahalalan na sumusunod sa mga utos ng Diyos, nasa panig ng pamamahala, nakasisiguro tayo sa kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom.